What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ni Ate panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Mantakin nyo yun mga kababayan, itong si Raul Manuel pa, no? Na isang komunista magsasalita sa harap ng kamera upang sang-ayunin ang winika ni PRRD at ni Congressman Ungab na may mga blankong espasyo dito sa Vice Cam report ng mga bangag. Na ngayon mga kababayan, inalaman pala no, na iba't ibang mga dokumento o papeles ang ibinahagi sa mga senador at kongreso para makuha ang mga pirma at maapruba nga itong Vice Cam report nila Tamba Zaldico. Gagawin talaga nilang lahat, no? May doktor lamang nila ang kanilang mga balak na nakawin sa pondo ng taong bayan. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At dagdag pang balita mga kababayan, sa pagpapatuloy ng mga Quadcom sa kanilang ginagawang hearing, ayan mga kababayan, patuloy rin ang pangaras at pambubuli nila dito sa mama na si Colonel Grialdo. Dahil sa kanyang winika noon na may mga script na ibinibigay ang mga Quadcom sa likod ng committee na siyang pinatotoo noon ni Miss Karen Davila na talagang pinupuntahan sila nila Kong Abante, Kong Barbers at Kong Dan Fernandez upang may mind condition ng mga ito. Dapat sa mga pulpul na Quadcom na ito, kasuhan mga kababayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. So ito, klaro na po na may mga blank items doon sa BICAM report. Yung unang pahayag ni Congressman Aka Pungab at PRRD at Atty. Vic Rodriguez, yung nadiskubrihan nilang blank item sa BICAM, kinumpirma na ng isang kongresista, si Congressman Raul Manuel, at yung kopya ng BICAM report na hawak ni Congressman Manuel, ibinahagi niya sa mainstream media at ibinalita na ng GMA7. At ang GMA7 ang nakakita na talagang may blanco. So, sino ang nag-fill in the blanks sa mga blanco? Ang dapat sasagot dito ay ang mga members ng BICAM. So, ang tanong, bakit tahimik ang sa Senate, si Senator Grace po, tahimik, wala siyang comment. Pati na rin si Senate President Escudero, wala rin. Sa Kamara, si dating Appropriations Chairman Congressman Saldico, tahimik din. Pati si Speaker Martin Romualdez, tahimik sila. Ang nagsasalita lang ang palasyo, ang Malacanang, na inakusahang bigla si PRRD na nagsisinungaling. Okay? So dapat masagot. Okay. Ito, i-review lang natin. Parinig ko sa inyo ang balita ng GMA7 tungkol sa issue na ito. Isa pang kongresista ang nagpakita sa GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget na may mga blanco. Una niya, hindi na busisi ng maayos ang niratipikang dokumento dahil kulang sa oras. Pero mga senador na pumirma riyan, itinanggi na may mga blanco sa ipinasa nilang budget. Nakatutok si Jonathan Anga. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito isinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito isinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang limit na oras talaga para Yan si Congressman Manuel ang nagsasalita. Hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News, ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at iba ang pwesto ng ilan sa mga ito. Grabe mga kababayan, sa madaling salita, talagang gagawin nilang lahat, no? Ang panloloko para makapagnakaw lamang di umano. Ay nako, lahat na lamang ng dokumento dinodoktor ng mga bangag na ito. Mantaking yun, nakakagulat na itong si Raul Manuel pa, na isang leader ng komunista, magsasalita at sasang-ayunin ang sinabi nila PRRD at Kong Ungab. Subukan ng GMA Integrated
News na makakuha ng opisyal na kopya ng BICAM report mula sa Kamara. Sa proseso ng pagpasa ng budget, matapos ratipikahan ng BICAM report, ito ang magiging basihan ng General Appropriations Bill o GAB na isusumite sa Pangulo. Oras na pirmahan ito ng Pangulo para maisabatas, ito na ang tinatawag na GAA o General Appropriations Act. Ang tanong ni Manuel, Kasama sa BICAM report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks. After ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks. So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot, ang mga bahagi ng BICAM, saka yung Pangulo. pati mismo ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng media na una ng bagong komento kay na si Senator Amy pero tumakbo ito. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian at Joel Villanueva na miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report, walang blanko sa naturang dokumento. Sa akin and my team, wala kami nakita blanco. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parati. So, have a whole team na tinitignan yung budget bago pwede pero. Wala akong nakita na blanco. Wala akong nakita ng blanco whatsoever. But hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. Ayaw naman magkomento ni Senate President Cheese Escudero at Baka ibang BICAM report ang naibigay sa mga Senado natin, no? Sa mga matitino dyan, para lokohin sila. Grabe naman yan. Iba talaga kumilos ng sinatambalos. Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Sa Kamara naman, wala pa rin komento sina Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na nagsisinungaling daw si Duterte dahil wala raw blanco sa pinirmahan niyang General Appropriations Act. Para sa GMA Integrated News, Jonathan. So, ito, mahalagang tanong ng taong bayan na masagot, sino ang nag-fill up sa mga blanks? So, hintayin natin sana sa mga susunod na araw, sasagot na ang makakasagot niyan si Senator Grace Poe at si dating Appropriations Chairman Zaldico. Sila ang makakasagot niyan dahil trabaho yan ng BICAM. So sana sagutin nila ang tanong ng taong bayan kasi klaro na mayroong blank items. Congressman Manuel, yung kopya niya ng BICAM report at ang kopya ni Congressman Pungab, parehas ang sinasabi. So sana naman maliwanagan ng taong bayan, sagutin nila ang issue. So hintayin natin ang sagot sa BICAM. Yung delayed preview doon sa ginanap na ako ang taong bayan para magtawag, nagpapatuloy na TUADCOM hearing dyan sa Kongreso. At nakita ko kung paano po binubuli at pinapahiya ng mga komitiba, lalo na ng kanilang committee ng TUADCOM group na si Congressman Ace Barbers, si Colonel Grijaldo na parang batang maliit na ina-admonish at para bagang dinuduro siya. Saan ang tapang mo? Ilabas mo. Magtawag ka ng kakampi mo. Parang batang isip na hindi mo akalain na congressman ito, na iniinsulto niya ay isang police colonel with more than 25 years ng paglilingkod sa mamamayang Pilipino mula nang ito ay nag-graduate sa Philippine National Police Academy. Kung mismo nahihiya ko sa sarili ko para makita ko kung gaano kabastos, gaano kawalang galang at gaano kaabusado. Ito mga members itong nagpapakilalang Quadcom ni Martin Romualdez at pinapahiya nila, ini-intimidate, tinatakot si Colonel Grijaldo. Dahil ayaw niyang sagutin nga ang mga gustong idiin na mga pagtatanong mula sa kanyang sinumpaang salaysay o affidavit ni Congressman J.G. Suarez. Nag-lecture pa mga kulukoy about honor and integrity. As if mayroon sila. As if mayroon na natitirang honor o dangal at integridad itong mga taong ito. No? At hindi naman ito sa gumagawa tayo ng kwento. Si J.G. Suarez, ilan ang kanyang kasong plunder na isinampa sa kanya sa ombudsman mula dyan sa Quezon Province. So anong integridad ang sinasabi niya at honor o dangal? Si Congressman Ace Barbers, kung makaasta, akala mo, he acts like a pope and more than the pope, popish than the pope, no? Akala mo santo papa at parang batang maliit na dinuduro-duro at pinapahiya niya si Colonel Grijaldo. Kung ako ang gaganunin niya, talagang sasabihin ko, huwag mo akong ipahiya. Hindi ikaw ang nagpalaki sa akin, mamamayan kami ang nagpapasweldo sa inyo at wala kang karapatan na sigaw-sigawan at bastusin ako dito. Kung gusto mo ikulong mo ako, but I will no longer entertain any stupid questions na sinabi ni Colonel Grijaldo, I stand by my sworn statement na under oath sa Senate
and I invoke my right against self-incrimination. Ini-insist pa rin siya na pigain ang pigain, mga kababayan. Kaya at hanggang sa hindi na siya nila mapilit at ini-invoke niya ang kanyang karapatan against self-incrimination, napundido si Barbers, si Adjong, at saka si Suarez, no? At pati si Acop, no? Pinagtulong-tulungan nga nila eh. Kaya sabi ko, hindi na po ito in aid of legislation. Talagang tamang-tama ang na-deliver na speech at pagpupuna ng Iglesia ni Cristo at lalo na po ni Congressman Marcoleta. Kaya kung ako kay PNP Colonel Grialdo, magsampa ng kaso, no? Sa Supreme Court dito sa ginagawa ng mga tuwadcom na harassment. Hindi makatao ang ginagawa sa kanya, mga kababayan. On stage noong January 13 sa harap ng milyong-milyong mga mamamayang Pilipino, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong daigdig na nakasaksi sa pagpupuna at pagtutuwid na binanggit ni Congressman Marcoleta na nag-aakto na parang hukom, no? Kung si Eric pa, Juez de Cuchillo, yung panahon ng pananakop ng Hapon sa digmaang ikalawang pangdaigdig, ang digmaan na itinatapon ang mga bata kapag hindi magturo ang mga tao kung saan ang mga guerrilla forces o yung mga hukbalahap, hukbong bayan laban sa Hapon at mga Yusafe na lumalaban sa Hapones na mga Imperial Army na mananakop ay binabayonita ang mga bata. Kaya Juez de Cuchillo, no? Pinupugutan ng ulo ang mga pinagdududahan nilang sumusuporta at nagkikipagsimpatya sa mga guerrilla forces. Kaya Juez de Cuchillo ang tawag, no? Walang katarungan kung si Eric pa, kangaroo court ang mga ito. Naaawa ako both kay Congressman kay Colonel Grijaldo, at the same time naaawa ako dito sa Kongreso dahil napakababa ang pagbaba ng kanilang integridad at ng kanilang antas ng pagiging mga mambabatas. They become so low na hindi mo maubos maisip, mga kongresista ito, kagaya ng kabastusan man ng binang, thank you sa pagpapakulay, ni Congressman El Rey Villapuerte sa Nabua, Camarines Sur. Over on stage, pinagmamayabang niya at inihahambog ang pangbabastos sa kababaihan using yung mga perverted sexual jokes na ginagamit niya. Tuwang-tuwa pa siya, no? Parang matsyong-matsyo siya sa sarili niya. Congressman ito, mga kulto din ito ni Tambaluslos, si El Rey Villapuerte. So nakakahiya itong mga ginagawa nila, no? Naaawa ka na lang, kaya tama yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na dapat bumalik sila sa mga very elementary and basic procedures kung paano dapat ginagawa ang committee investigation and hearing in aid of legislation, not for persecution and not for usurpation of the duties and responsibilities of judicial court, sapagkat hindi po sila korte, no? Thank you, Leonorita Tola from Milan, Italy. And Rosemary Abatayo, good evening ka Eric. Ay, Ma'am Corazon Ostero. And Pinky Pifianco. Lagi po akong nag-aabang sa live mo. Thank you po. So malinaw na hindi na po tama itong ginagawang ito on TV. At talagang puno ng kahambugan, puno ng kawalang paggalang sa karapatan ng isang individual, lalo na isa itong police officer. Wala namang kasalanan nito kung hindi ayaw niya lang mag-cooperate sa gustong gawin ng quadcom na ito upang idiin ang mga Duterte at ipahiya at upang magkaroon ng all-out demolition, political demolition job na gagawin nila. In fact, ganun din ang ginawa kanina ni Congresswoman Luis Tru laban kay dating Custom Commissioner Nick Faildon, no? Na pinipiga niya. Alam naman natin na alam na nilang gusto nilang idiin dito sa pagpasok ng 6.4 billion na halaga ng shabu sa mga, I think these were concrete pipes or semi-concrete pipes na parang ginagamit sa water sewage system na malalaking mga pipes na nailusot sa customs at na-recover sa budigahan sa Valenzuela. At ang itinuturo nila na nag-cover up, nag-facilitate nito, maliban kay Michael Yang, kay Taguba, ay si Congressman Pulong Duterte at ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. E di kung ganun pala ang inyong paniniwala, bakit nyo pa kailangang magpasikot-sikot, magpatambling-tambling, di mag-file kayo ng kaso so that these people will be given their day in court legally and lawfully. Hindi yung ipapahiya sila, trial by publicity, kagaya ng ginawa nila Ontiveros kay Pastor Kibuloy, kagaya ng ginawa din nila sa amin, na nagalit sila dahil tinanong ko kung totoong umabot na sa 1.8 billion pesos ang travel expenditures ni Martin Romualdez. Yun pala totoo talaga. Kulang pa ang figures ni tinanong ko sapagkat 2.3 billion ang budget nila. At talagang kinatay-katay nila ito at pinagpapartidahan ng December 2023 upang maubos ang 2.3 billion pesos sa lakpatsa nila. So hindi nagkamali si Eric. Ang resulta, ginamit nila yon na tungtungan para wasakin
ang karapatan sa malayang pamamahayag, ang free press, ang freedom of expression, at pati po ang pangbabastos at illegal na pagpapakulong sa amin. Now I understand kung bakit umiwas o tumakas si Attorney Harry Roque dyan sa mapang-abuso, mapaniil, mapanupil, at walang paggalang sa proseso ng batas at mga garantiya ng batas sa karapatan ng mga mamamayan, lalo na ang mga invited resource persons. Naintindihan ko na hindi ito pinayagan ni Attorney Harry Roque na mangyari sa kanya. I understand perfectly. Kung ako man sa kanya, no, ganun din ang gagawin ko. Bakit ako magpapakulong sa bagay na wala pa kayong kaso, wala pa akong napatunayan na krimen na nagawa? Ganon din kay Colonel Grijaldo. Pero kung tratuhin ni Congressman Barbers at nila J.G. Suarez at na mga kasamahan nila kanina, parang convicted criminal na po si Colonel Grijaldo. Napakasaklap po ito. Dapat i-call out ito ni Martin Romualdez kung may natitira pang sense of decency and ethics or ethical standard o conduct of ethics. Yung matuwid, makatarong. Kaya yung mga pagmumukha ng mga TODCOM, mga kababayan, huwag niyong kalimutan mga yan. Iligwak niyo sa balota sa darating na eleksyon. Huwag niyong iboboto. At disente na uri ng pamumuno na may natitira pa siyang gahibla, gaano man kaliit yon, dapat i-call out ito ni Speaker Martin Romualdez ang ganitong kalakaran na binabraso, binubuli, ini-intimidate, tinatakot, sinisigawan, pinapahiya at nilalapastangan ang mga karapatan at ang pagkatao ng mga resource persons ng lantarang na nakikita sa telebisyon. Ano sila, kriminal? Ano sila naman, korte itong quadcom na ito? Pinuna na nga ito ni Congressman Marcoleta, and correctly it was pointed out that they cannot usurp or they cannot abrogate even or approximate yung pagiging korte kasi ang kanilang layunin lamang sa pagpapatawag ng mga resource persons at pagbubuo ng mga komitiba upang magkaroon ng mga hearing o public committee hearing ay para sa in aid of legislation. Hindi po para magpahiya at maglabag sa karapatan at pagkatao ng mga resource persons. Kaya naintindihan ko na iginigiit ni Colonel Grijaldo na ang sagot niya, Cynthia Oy, ay I invoke my right against self-incrimination and I stand by my sworn statement which I delivered at the Senate. So tama lang yun. At karapatan niya yun na huwag sagutin ang sa tingin niya ay walang kakwenta-kwenta at mga pangdidiin na uri ng pagtatanong na ang direksyon ay ipahiya, idiin, ituro ang involvement ng Duterte political camp dito sa pagpasok ng mga issue sa extrajudicial killings, proliferation ng droga, at ang pagiging scam o peke daw ng war against drugs ng former administration ni Pangulong Duterte. Ayaw mag-cooperate ngayon ni Colonel Grijaldo. Ayaw mag-cooperate sa kanilang gimmick na ito ng demolition job ni General Wilkins, ang dating PDEA Director General. Kaya ito, pinag-iipit sila, hinahambalo sila, pinapahiya sila, at kung ano-anong mga ginagawa nila na paglapastangan sa mga karapatan ng resource persons. No? Nang away si Sophie Yuwag, ikaw ang bingi, January. Bakit? Anong sabi ni January? Hindi ko siya napapansin. Sophie, wag ka sabi lang DBA freedom of expression, bingi ka pa. May mga, hayaan nyo yung mga hindi pareho ang opinion sa atin. Klaro po ng layunin nila pag pumapasok sila dito ay sabutahihin ang ating focus of discussion. Pwede pong burahin na yung Congress. Pwede po yan pag nagkaroon ng revolutionary government. Pwede po maging isang People's Parliament o People's Congress na unicameral na. Ang mga kagaya nila Boy Contempt Calderong ex-NPA Paduano, nila Acop, itong mga abusado like Barbers, itong mga sila Suarez, hindi na dapat yan makabalik diyan sa Congress. Dapat po i-expose sila sa taong bayan na ito sila kapag binigyan mo ng pagpapahiram ng kapangyarihan ay ginagamit sa pang-aabuso. Using the disguise na dapat sa mga dyan, imbestigahan na kung pwede. Suriyan ang mga bank accounts dahil sila ang nangunguna sa mga korupsyon, di umano. Kami ay may mandato na magsagawa ng ganitong committee hearing. Kami ay may mandato para ikaw ay maimbestigahan sapagkat ikaw ay ipinatawag ng aming komitiba as if absolute na karapatan nila yon na pigain ang isang individual at kapag hindi ka mag-cooperate ay ipapakontempt ka at ipapakulong. As far as I know, hindi pa po nakakalaya sa kanyang illegal na pagkakadetine si Colonel Grijaldo. But kaninang hapon, may nakita po ako na balita, kaya I was searching some news na na-lift na ang contempt citation against kay PDEA Director General Wilkins Villanueva. So meaning nakalaya na siya. Mayong sonyo, ipanalo natin ang ipanaw sambayanan. So tama, thank you so much. Malinaw po na hindi na po ito tama talaga, kalabisan na ito. And I think isa yan dapat sa i-propose natin na
bagamat there are jurisprudences already or issuances by the Supreme Court, hindi kinikilala ito ng Kongreso. Kaya kailangan amyendahan talaga itong provision na ito at dapat mapatigil na ang paggamit sa mga Senate and Congressional Committee hearings na kung saan pinapahiya, binabastos, dinoduro at inaapakan ang pagkatao at karapatan at dangal ng isang tao. Nalulungkot ako at nahihiya. Pareho, para kay Colonel Grijaldo sa sinapit niya, dahil ang korte, hindi ko alam bakit hindi sila nag-file ng petition for writ of habeas corpus so that he will be brought before the court at makita na may nagkakaroon ng illegal detention laban sa kanya at ang kanyang karapatan sa pagiging malaya na nakasaad sa probisyon ng Bill of Rights ay nalabag. Mm, But I am not his lawyer at ayaw din niya, siguro, kaya hindi ko alam bakit anong certiorari niya. Ang certiorari kasi pinapareview mo sa Supreme Court ang pagiging konstitusyonal ng isang akto. So baka kinwestiyon nila kung konstitusyonal pa ba ang kanyang patuloy na pagkakadetine sa loob ng Kongreso. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan, ingat and God bless.